Konbanwa minasan, Ken here. So, nasan tayo ngayon? Nandito tayo ngayon sa labas at ang gagawin natin, kuha lang tayo ng mga onting picture lang dito sa may lugar ng Okayama. Bandang Okayama Station to. Tapos, ngayon, katatapos lang ng ulan, pero mamaya uulan ulit. Medyo humupa lang yung ulan. So, tignan natin. Hanap tayo ng mga lugar na magandang picturean dito. Okay? Gamit ko yung camera ko ngayon. A6400. Merong lens na 18 to 50 na Sigma f2.8. So, ngayon nagvi-video lang tayo ngayon. Pero parang kahit nakatatapos ang ulan, ang ganda ng ano? Ganda ng reflection ng mga yung tubig, di ba? Ang ganda ng reflection. Kaya parang naisipan ko, gusto kong may weird na rin. Teka, may nag-U-turn. Ba, pwede pala yan, mag-U-turn ka sa ganyan. So, yun lang. Sorry sa distraction. Gusto ko lang makita nyo kung ano yung itsura ng Japan habang umuulan. So, tara. Let's go. Dito sa part na to, medyo tiyo. Parang hindi nabasa masyado ng ulan dito sa part na to. Medyo marami-raming tao. Pero since anong oras na ba? 8:44 PM na. Thursday pa. Kaya hindi ganun masyado karami ang tao ngayon. Dahil uwian lang naman siguro ng mga ano yan. Salaryman. Tulad nitong dalawang to. Yan. Picture lang. So, baba natin yung camera para makita nyo kung ano yung mismong nakikita ko ngayon. Baka tayo ng tumatakbong sasakyan, mga ganito. Dito nga pala sa Okayama, lalo na sa Okayama City mismo, hindi naman siya ganun kalaking city. Tulad ng Tokyo, Osaka, ganyan. Ang ranking nito, number 20. Sa population ranking at saka sa economic ranking ng mga city or kahit prefecture dito sa Japan. Kaya mapapansin mo, walang masyadong matataas na building. Isa na yun sa mga matataas na building siguro, 100 meters. Tapos nandun, meron dong 134 meters na building, hindi lang kita ngayon. Pero meron dong building na mataas. Pero yun na yung pinakamataas nila, 134 meters. Dito sa Tokyo, di ba, may mga 300 meters, 200 meters, ang dami, di ba? Dito wala masyado makikitang ganong mga ano. Wala ka masyado makikitang ganong mga building. So nga pala yung Don Quixote. Isa yun sa mga dapat mong puntahan dito sa Japan. Pag nadalaw ka, Don Quixote, siguraduhin mong pupunta ka rito. Medyo basa-basa to. Pero ang ganda ng mga bulaklak, diba? Itong mga graffiti, kunin na natin. At yun na yung Okayama Station. Para lang malaman nyo kung nasan tayo ngayon. Usually may mga map dito katulad nito. Nakikita nyo, nandito tayo ngayon. Medyo madilim na, ito tayo ngayon. Ito yung Okayama Station. Yung Hotel Grand Via, yun yan ang yung malaking building na yan. Yung Hotel Grand Via. Ion Mall, yun yung Ion Mall, nandun yun. Diba? Ang dali malaman, ang dali intindihin ng mga maps dito sa Japan. Ang gaganda. Tapos makikita mo, kung naiihi ka, hindi ka maubusan ng CR dito. Sobrang dami. Meron dito, syempre, meron sa mga loob ng mall. Meron dito sa loob ng station. Diba? Tapos dito nga sa may park na to, meron pa isa, diba? Napakarami ng CR dito. Ayan, meron din dito, diba? Meron din dito banda, hindi nakita sa maps. Pero meron yan. Kaya, yun lang naman. Tapos ito nga pala yung taxi station dito. Dito ka sasakay ng taxi. Meron din tong taxi station doon sa kabilang street doon. Sa may station mismo, meron din. Yun yung mga taxi.
Diba? Marami-rami sila. Pero since Thursday nga ngayon, hindi naman galaan ngayong araw, kaya hindi ganun karami ang mga tao ngayong araw. Marami-rami, meron. Pero kumpara mo sa iba, diba? Kapag Sabado, Friday night, nako, ang dami rito. At meron pang rooftop garden din, oh. Rooftop beer garden, 2026. Mula May 28 hanggang September 20 siya. 5 hanggang 9:30 ng gabi. Tapos dito nga pala sa Okayama, ito yung street kung saan ka pwede uminom. Maraming mga dito, inuman sa street na to. Tara, lakad tayo, ha? Tingnan mo yan, ang daming tao dito, di ba? Kasi ito yung mga restaurant, mga izakaya, mga kainan. Iba't yung klase, may mga Japanese style, may curry, may yakitori. Ayan, kung wala kang hotel na ma-stayan, pwede ka rin dito mag-stay sa may Kaikatsu Club. Tapos tingnan mo dito, ito yung siguro isa sa mga hindi ko ma-imagine sa Philippines. Yung dami ng bisikleta dito sa Japan. Grabe yung mga bisikleta nila dito, di ba? Lahat na lang nakasakay ng bisikleta. Mapabata, mapamatanda, mapamingipin man o wala. Lalaki man o babae, o kahit na ano ka pa man. Sumasakay ng bisikleta dito. Para sa trabaho, para sa school, o kaya mamimili ka lang, kung ano man, yan, pwede ka magbisikleta dito. Tapos dito, basta 125cc pababa, mga Genski, mga automatic na mga two wheels, ganyan, pwede dito, sabi. Tapos, pagka 10 minutes lang naman, libre na yan. Medyo, pagka 10 minutes na, ayan, tingnan mo ang ang pricing 100 yen kada gamit. 24 hours, 100. So, kapag dalawang araw, syempre 200. Pero isang beses ka gumamit niya, 100. Diba? So, pwede mong i-stop dyan pwede mong i-park dito yung jitensya mo or yung bisikleta mo ng buong magdamag. Isang araw, 24 hours, 100 yen lang. Safe na safe kasi may lock talaga yung mga yan. Kahit yung mga yan, naglalak yan, sa gulong. Diba? So, pwede ka nang pumunta kahit saan. May Irish pub pa pala ron, tingnan natin, Irish pub. Tapos meron din dito, parang Chinese siya, Tapos sa second floor, meron din Copa bar sa taas, Ngayon ko lang nakita yan, may bar din para sa taas, Wow. Ito yung parang pinaka-dotonbori ng Okayama. Pero hindi mo makukumpara syempre yung Dotonbori. Grabe naman kasi yung population ng Osaka. Second only to Tokyo ang population ng Osaka. Kaya hindi mo makukumpara. Para sa akin, marami-raming tao na rin tong ganito. Di ba? Kasi ito yung parang medyo osyare siya. Medyo kakaiba yung ambience. May Amerikang dito, Boston steak. Tapos dito sa kabila, meron namang Spanish, balsa-balsa. Ayan, balsa-balsa, di ba? Tapos sa taas niya may gyozahan. Ang galing, Tapos sa taas po yung wishbone. Di ko alam yun, Parang chicken, kasi wishbone. Ayos ng building na to. Teka, tatayo ko to, para mas makuha lahat. Yun. Dito sa street na to, pwedeng dumaan yung mga sasakyan. Pero, ang priority talaga dito is yung mga tao. So kapag may mga taong ganyan, mga nakatayo sa gitna ng kalsada, hihintayin talaga ng sasakyan niyang makatawid or huminto. Hindi siya pwedeng, tingnan mo, di ba? Dahan-dahan siya, di ba? Tapos yung mga tao dito, tawid-tawid lang, di ba? Talagang hinihintay ng sasakyan yung mga tao. Hindi nila binubusinahan, hindi nila pinipinahan or ginigit-git. Partida Alford pa yan, Napakalaking sasakyan, di ba? So yun lang naman, tara lakad-lakad pa tayo. Tingin-tingin pa tayo. Marami ditong mga pwedeng makita. Meron din ditong mga club. May mga dating bar din dito.
Itong Oriental Lounge na to, ito dito sa kanan, pakita ko sa inyo. Dito, libre ang babae. As in, libre. Libre pumasok dyan ang babae. Tapos yung lalaki, ang may bayad. Ang ginagawa dyan is maghahanap ka ng kausap. Yan, kausap lang. Siyempre, kapag ka nagkaayusan, kayo na bahala after nyan. Wala nang ano dyan, yung umise o yung shop, di ba? Bahala na kayong kung ano yung gusto yung gagawin nyo after nyan. Di ba? So, yun lang na. Ayan, may gaikukuchin din, oh. Yan, may karaoke din dito banda. Ba't iba? Mga yakitori, yakiniku, izakaya, mga bar, mga restaurant, ganyan, mapa-Italian man yan, American man yan, Spanish, o kahit na ano, Chinese, Korean, meron din dito. Diba yan, excited na sila, no? Excited na kumain doon sa taas. Grabe, ang daming kainan doon, di ba? Matatayo ko dito, saglit lang ah. Yun, no? Tapos dito nga pala sa Japan, bawal ang magbisikleta ng nakainom. Pero ang daming bisikleta dito sa mga lugar na to, ano? Malamang, yung mga umiinom tapos nagbibisikleta pa uwi dito. Pero hindi naman kasi ganun kahigpit pagdating sa ganyan. Pag nang nakadisgrasya ka tapos lasing ka, ayun, malaki yung magiging multa mo. Pero kapag sa kotse, kahit hindi ka pa nadidisgrasya, mahuli ka lang na ano, random check, o kaya kung ano man, huli ka agad yan, multa ka agad. Tapos tanggal pa yung lisensya mo for 3 years. Diba? Ayan siya. So, hindi naman ganun karamihan ang tao ngayon. Siyempre, Thursday pa nga lang. Pero kahit pa paano, no, yung mga tao-tao pa rin na mga umiinom Thursday pa lang, ano, ang galing, ano. Kasi natingin mo, may naglalakad, diba? Sa gitna ng kalsada. Tsaka lang sila tatawid. Pero yung sasakyan, hindi binusinahan, diba? Hindi pininahan. Talagang dahan-dahan lang. Hinintay niya talagang makaalis yung tao sa gitna. Ang galing, ano. So, ganun lang naman dito sa Okayama. Hindi ganun kasing laki tulad ng Osaka, Dotonbori. O kaya din sa may Tokyo, dun sa Shibuya, sa mga ano, diba? Anong tawag dito? Basta ganun, hindi siya ganun kalaki tulad ng mga big cities doon sa mga malalaking city nga. May tao-tao, lalo na ngayon kahit Thursday, meron pa rin. Nakakatuwa. Ganyan-ganyan na yung makikita natin, di ba? Dito rin sa Main Street, meron din. Tingin tayo, ha? So kung pupunta kayo dito sa Japan, usually, yung mga magugulo, yung mga maduduming lugar, sobrang onti lang yan. Hindi buong Japan ganun kadumi. Tulad na lang ng comment dun sa video ko about sa may Shibuya, Harajuku, na nag-start na silang manghuli ng mga nagtatapon ng basura. Oo naman, kasi sobrang grabe dun sa may lugar na yan. Pero hindi mo pa rin makukumpara sa Philippines, ah. Talagang hindi. Yung mga basura na yan talagang isolated, mga unti-unti lang, ganyan. Pero hindi ganun karami tulad ng sa Philippines. Di ba? Sorry, nag-take out ng picture. Ikutin natin, ha. Hindi katulad ng sa Philippines na talagang sobrang dumi. Dito hindi, okay pa. Kahit pa paano. Hindi ka man didiri maglakad. Kahit na madumi-dumi yung kalsada, yung mga basura, hindi pa rin siya kasing dumi ng sa Philippines talaga. Ibang iba. Di ba? Ay, teka, picturean natin ito. Siya nga pala si Momotaro. Yun lang naman. So, napakatahimik ng gabi ngayong dito sa Okayama. Yung mga tao-tao. Pero katatapos lang din naman kasi ng ulan. Kaya siguro unti rin yung tao. Mamaya ulan na rin kasi. Ganda na, no? Big to camera. Napakasimple ng buhay dito sa Okayama. Hindi ka masyadong mahihirapan dito tulad sa siguro katulad sa Osaka, sa Tokyo, ganyan. Ang okay pala dito, no?
Dito pala natin siya dapat. Kita nyo, no? Ang daming parkingan ng bisikleta dito. No? Tapos may dedicated lane din para sa mga bisikleta. 2 hours libre pala dito pag nag-park. Ayos ah. Ngayon ko lang nalaman to ah. Ang galing ano. Pagka 2 hours nag-park ka dito ng bisikleta mo, libre. Tsaka ka lang magbabayad kapag lumampas ka na sa 2 hours, 100 yen na yan sa unang 2 oras. 4 na oras, 200 yen. Yung to, restaurant din na to. Ang ganda. Para siyang Japanese style talaga. Tapos meron din sa second floor niya ang galing baseball bar. May baseball bar sa taas. Ayos ah. Tapos sa baba naman, Tamariba Kotaro. Ano kaya yan? Tachinomika. Yung inom kayong nakatayo. Ito rin ganyan din siya. Nakatayo kayo, iinom dito sa may gantong klaseng bar. 1, 2, 3. Ay, okay. Sa second floor din, meron daw. 24 hanggang 30 ang upuan nila. Ayos ah. Yan, Uber Eats. So tara, lakad ulit tayo ron. Hanap tayo ng mga mapipicturean ulit. Pero kita nyo, anong oras na ba? 9 PM, parang dumami pa yung tao lalo. Siguro kasi uwian na. Kasi may malaking crab doon sa taas. Kita niya sa kaliwa. Yun may malaking kani. Dekai kani. Picturean natin Hindi kasya sa lens ko, dapat pala mas wide ka pero maganda kasi sa lens na to, magaan, kaya ito yung pinili ko kasi ang liit niya kumpara sa may Tamron 16 to 70, 17 to 70 para meron tong nakakatuwa kasi kahit papano, diba, maraming tao kahit na probinsya dito. Marami pa rin tao talaga. Ito, bawal ang parking ng bicycle at saka motorcycle daw. Medyo mabigat yung gantong setup. Mas maganda talaga nasa may bag mo yung camera na pinangkukuha. Kasi ngayon ang ginawa ko, nilagay ko dun sa may taas ng camera itong Pocket 3. Wala din yung battery na extender nito. Pero ang bigat pa rin. So, itong manok, tingnan natin ang ayos to. Yakitori. Kushidori. Yakitori. Izakaya. Yung Okonomiyaki din. Okonomiyaki. De, taas cafe. Iba't ibang klase, diba? May gyoza, may Spanish, may American. Iba't ibang klase. Tapos malapit din dito yung Don Quixote. Kung di mo kayang afford yan, meron dong 7-Eleven, diba? Napakarami ng choices. So sa ngayon, yun lang naman. So medyo mabigat yung camera. Tapos hindi pa kasi Sabado, so kunti pa yung mga tao ngayong araw. Sa Sabado nga pala, sa Kobe, pupunta ako ron at magpipicture-picture ako. Kaya kayong mga gustong magpa-picture dyan, humanda na kayo dahil ma-videohan kayo, pipicturean ko kayo at i-interviewin ko pa kayo. Ako nga pala si Ken Kitsune again. Check nyo yung Kentuhan series ko, yung mga podcast, yung mga ganyan. YouTube ko, check nyo rin YouTube ko para medyo dumami naman yung follower. Bago pa kasi 22 pa rin yung subscribers ko, di ba? Gawin natin 220 this month. Tapos 2,000 next month. Malay mo, baka next year, 22,000 na, di ba? Sana all, di ba? So, yun lang naman. Sige, bye-bye!